Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito nang pumuli ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Jandet. Usapang utang, usapang ola. Excuse me. So kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating channel at ako po ay nag-update lagi ng mga ola happenings, yung mga nare-raid, mga napabalita, yung mga kung anong klaseng mga harassments ang ginagawa nila. Yun po ang in-update ko. Hindi po ako nag-ola review o yung mga nagbibigay ng madaling utangan ng mga ola. So mga ka-Johnny, hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, like, tsaka share nyo na rin po yung video para updated po kayo sa mga kaganapan sa mga ola victims community. Excuse me po ulit. Medyo may ubo na naman ako dahil pabago-bago at lagi ako naarawan mga ka-Johnny. Dahil iba talaga yung trabaho. Nasa initan lagi, nasa labas ba. So yun mga ka-Johnny, merong tayong sasagutin ngayon na naman dahil Sabado. Meron tayong question and answer portion kapag Sabado, tsaka kapag nagkaroon ng tayo ng Linggo, ito gagawin natin. So yun, may nagtanong sa atin, sagutin natin ito mula kay maliit mula kay user -ul5pr3 op2f P2F mga ka-Johnny. Yan, nakakita ko rin. Medyo sobrang liit talaga. So yun mga ka-Johnny, ang tanong niya ito. Hello Sir Johnny, okay lang po ba na yung ginamit ko na address po yung nasa license ko? Tapos, pagkalaunan po, di sinasadya umuwi kami ng probinsya namin dahil pinaalis na kami ng lupa na aming tinitirhan. Mapapasok po ba yun sa estapa? Nag-rent lang kasi kami ng bahay at lupa. Di pa kasi ako nakapag-settle at nag-change SIM kasi ako dahil sobrang stress na ako. Okay, lumipat. Ito yung sinasabi nila na siguro kinabahan to na dahil lumipat siya ng bahay dahil siguro nabalitaan niya na kapag hindi ka nagsabi sa hiniraman mo o sa inutangan mo na maaari ka makasuhan ng estapa kapag wala kang paalam kung umalis ka ba. Nagpalit ka kasi ng SIM pero yung email mo ba ganun pa rin, kung nakokontak mo pa rin ba pero kung iniwasan mo talaga, no? Pero ito lang masasabi ko mga ka-Johnny, it is case to case basis. Kung bangko yung inutangan mo, kailangan talaga nag-update ka sa kanila kung ano yung mga nangyayari o kaganapan sa inyo, no, mga ka-Johnny. Kung bangko yan, kung lihiti mo talaga. Pero kung mga ola, kung mga online lending apps, alam nyo naman ang galawan ng mga yan. Sa umpisa pa lang, na naging loan shark na sila, na hindi sinasabi yung mga tunay at mga charges, yung mga hidden charges na sinasabi nila, tapos nag-haras pa, nagkakaroon pa ng kung ano. Hindi ko alam kung anong ola to Wala siya sinabi ko ng ola, kung digito ba to o kung ano man. Pero kung ola talaga mga ka-Johnny, mas marami pa yung kasinungalingan. Kumbaga sa sa 10 kwento ng ola, 11 yung mali. Kasi lahat na sinasabi ng mga yan, pawang pang nanakot at pagbabanta. Dahil nga, yan talaga yung sistema at yung modus ng mga online lending apps. Kung di takutin ka, pero siguro may naintindihan to sa batas dahil nga, naanhan niya nagpalit siya ng SIM card dahil na-stress dahil nagka-problema nga po siya doon sa lupa at sa bahay na titirahan nila. Pero yung ginamit niya is license. Kumbaga yun yung present address siguro na ginamit niya tapos na paalis. Siguro para sa akin wala namang kaso kung sabi nga sa inyo mga ka-Johnny, ito lang no, kapag papasok kayo sa ola o sa online lending apps, isipin nyo kung kaya nyo bang harapin o mabasa o makita ba yung magagawin nilang harassment sa inyo. Kasi nga alam nyo naman na 2023 na halos ang tagal na ng ola. Paulit-ulit na nga, halos 2020 nakapanood pa nga ako ng maraming mga harassment. Di ba paulit-ulit to Kumbaga tayo, cycle na to life cycle na ng ola to. Na mangharas lang sila, manggulo lang. At saka, syempre kung mga ola, hindi katulad ng bangko, talagang legit na kailangan mo magsalita o kailangan mo magsabi kung lumipat ka, nagpalit ka ng number dahil pwede ka talagang makasuhan ng fraud doon kung bangko yan. Pero kung hindi naman nga, sabi ko sa iyo, case to case basis, wala kang dapat katakutan kasi hindi nila kaya mag-file din ng kaso sa iyo dahil nga sila mismo unang sumasablay ng at gumagawa ng illegal na interest at saka kung ano man na pamamahi at pang harassment na ginagawa ng mga ola na to. So meron pang second question, parehas din ito tayo ngayon So ito naman si shoutout sa iyo, Strawberry Sunnis 7538. Hello sir.
sana po mapansin nyo, totoo po ba na pwede kang makasuhan ng fraud kapag lumipat ka ng bahay nang hindi sinasabi sa inutangan? 18K po yung initial na utang ng father ko. And ang overall na nabayad niya sa pag-pay part ay 19K plus na. Biruin na, ayan na. Lumipat siguro na naman ito ng bahay. Pero ito, ibang senaryo, ibang case-to-case basis ito. Pag-pay part siya, ang nakuha niya is 18K, pero nabayaran niya is 19,000 mahigit. May kaso pa bag-stapa ron kahit lumipat siya? Para sa akin, wala na. Kasi, kumbaga, parang, naibalik naman yung prinsipa at mahigit pa. Kumbaga, may tubo na rin to eh. Ito yung sasabi ko sa Digido, na kapag nagpe-pay part kayo dito kay Digido o sa ibang online lending apps na mga ganyan, mas malaki ang kinikita nila, syempre, tubo. Ano pa ang anihin na? Mas malaki kikitain nila dyan. Kumbaga, dapat nga ang, di ba alam naman yung monthly interest natin o kaya daily interest natin dapat is 0.5% or 15% monthly. Yun na, pinakasagad na yun. Tapos, wala na masyadong mga i-detalye kung ano man yung babayaran. Basta bayaran mo na kasama ng interest at kung magkaroon man ng hinahabol itong wala na ito yung mga principal naman. Para lumipat naman kasi ng bahay. Pero, siguro another hindi na naman sinasadya. Pero kung tandaan nyo, kung kaka-accept pa rin kayo o hindi kayo nagpalit naman ng SIM, ang natatanggap nyo naman at nababasa nyo yung mga message nila, huwag kayong mag-alala, tandaan nyo, ang OLA, sa 10 kwento ng mga yan, 11 ang mali. Ang OLA, laging ganyan lang yan. Huwag kayong masyadong kabahan. Hindi yan magpapail ng kaso sa inyo ng istapa sa mga government agencies like PNP, NBI, at kung ano-ano pa. Kasi unang-una, pag nalaman na sila yung OLA na nangaharas, mataas yung interest, sila mismo yung hindi magpapail eh. Sila yung magdadalawang isip yung mga yan. Dahil nga yung address din nila mismo. Sila mismo, mga kagalan, sila mismo mga OLA na yan, hindi rin gumagamit ng tunay na address. Katulad na naalala nyo sa reporter's notebook, yung meron nga na pinuntahan yung isang reporter ng reporter's notebook, pinuntahan yung address sa Makati. Pagdating sa Makati, anong sabi? Wala raw tao doon sa office na yun nung pumunta yung reporter ng GMA. O diba? Gawain nila, huwag kayong matatakot sa gawain nila, mga kadyan. Kung sila mismo unang-unang lumalabag sa batas dahil sa mga gawain nilang illegal. Dahil nga alam nilang illegal, yung interest rate, illegal yung harassment, pati address nga nila, hindi nila ibibigay yung tunay na impormasyon ng mga yan. Hindi ba sa nang katulad ni Iyon, yung home credit, kaya talagang iba't ibang lugar may branch yan, mga kadyani, ha. Kung mga online lending apps, hindi rin magsasabi kung ano yung tunay na address nila. Dahil pag na-read yan, alam na kagad. Kita mo si example natin si Digido, may address doon sa papel, di ba? Pero bakit po lang nakakapag-raid? Malamang hindi totoo yung nasa papel nila. Mga dyan, common sense lang tayo dito or critical thinking lang para maintindihan nyo. Huwag kayong kabahan, kakasuhan kayo ng mga fraud dahil nga lumipat kayo ng bahay. Naintindihan nyo sana mga kadyani ha. Sana naintindihan nyo ito sinabi ko ngayon at maunawaan ninyo na kung sakaling gawin man ninyo yung lumipat kayo ng bahay, huwag kayong kabahan kung OLA. Pero kung bangko, kailangan nyo talaga magpaalam. Sa inyo mga kadyani, ito ang inyong lingkod, kadyani ng Janitor TV at itong Janidep, usapang utang, usapang OLA.